sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ng bagong project ng bayan, ang solar farm at wind turbines na itatayo dito sa ating lugar. Mayor, maganda yung pakinggan. Pero baka naman maapektuhan ng lupa namin. Yan na lang ang ikinabubuhay namin. Kung mag-alala, Aling Rosa, ilalagay yung project sa mga lupang hindi ginagamit sa pagtatanim. Plus, makakakuha pa kayo ng murang kuryente at job opportunities sa construction at maintenance. Tama po, St. Engineer Liza. Alam niyo ba, halos 60% ng kuryente sa Pilipinas ay galing pa rin sa coal and oil. Kaya mahal ang kuryente at madumi sa environment. Pero kung gagamit tayo ng renewable energy tulad ng solar at hangin, mas malinis, mas sustainable at eventually mas mura rin. Paano kung tag-ulan o walang araw? Hindi ba titigil ang kuryente? Good question. Ngayon kasi, may mga battery storage system na kayang mag-ipon ng energy. So, kahit gabi o maulan, tuloy pa rin ang supply ng kuryente. Maganda. Good morning. Ako po si Ana mula sa Radyo Bayan. Mayor, pwede po bang malaman kung paano makikinabang ang mga residente sa project na ito? Of course, sa unang taon pa lang, 10% ng kita mula sa solar farm ay mapupunta sa barangay funds para sa street lights, paaralan at sa health center. Malaking tulong talaga yan. Baka wala na tayong brownout. That's great news, Mayor. Sana masundan pa yan sa ibang bayan. Alam niyo dati, medyo tutol ako sa mga ganyang project. Akala ko dagdag abala lang. Pero ngayon, nakikita ko na pwedeng maging daan sa pag-unlad at pagproteksyon sa kalikasan. Exactly, lalo na ngayon, na grabe ang epekto ng climate change, kailangan natin ng mga ganitong solusyon. Kaya sana, hindi lang ito tungkol sa kuryente, kundi tungkol ito sa pag-asa sa mga susunod na henerasyon. Sa tulong ng lahat, magiging isa ang ating bayan sa mga unang gagamit ng 100% renewable energy sa rehiyon. Sa simpleng bayan ng Muntinlupa, sumisibol ang bagong liwanag, ang enerhiya ng kinabukasan. Renewable energy and environmental sustainability. Luntian na kinabukasan ang bagong simula sa Muntinlupa. Ipinakita ng grupo ang iba't ibang uri ng renewable energy: solar, wind, hydro, biomass, geothermal at ocean energy. Ang bawat isa ay may kakaibang paraan upang makatulong sa kalikasan. Ang kalikasan ay buhay, at sa ating mga kamay, nakasalalay ang kinabukasan. Sa paggamit ng malinis na enerhiya mula sa araw, hangin, tubig, init ng lupa at maging sa karagatan, binubuksan natin ang daan tungo sa isang luntiang mundo. Hindi kailangang maging sayentipiko para makatulong sa kalikasan. Kailangan lang natin ng disiplina, malasakit at pagkakaisa. Sama-sama natin pangalagaan ang inang kalikasan.